Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Abby. Taga Nueva Ecija po ako. Pero naganap itong aking kakaibang karanasan sa Bataan. May pinsan kasi akong nasa abroad. Tapos siya na ang bunso. Kaya wala na siyang pinapaaral. Bali ang naging kasunduan kasi nilang magkakapatid ay kapag nakatapos ang isa sa pag-aaral, ay siya naman ang magpapaaral sa kasunod. Pero hindi naman agad isu-shoulder ang buong expenses noong kasunod. Nakaalalay pa rin naman si tita. Para hindi sobrang mahirapan ang nagpapaaral. Ayun po, to make the story short, ay paaral ako ng aking pinsan at doon niya ako pinag-aral sa Olongapo City. Naroon din kasi nakatira si tita. Habang naroon ako sa Olongapo, ay madalas akong sumasama sa lahat ng mga gala at outing ng mga kaibigan at kaklase ko. Kasi magaling akong magluto at maaasahan sa usaping pagbabudget ng pagkain na ihahanda sa mga lakad. Isang araw noon, pasado 3:00 pa lang ng hapon, ay wala na kaming klase. Ang last 2 teachers kasi namin ay parehong wala. Kaya sinabi ng mga tropa ko na mag-beach daw kami sa Subic, iyong malapit sa may military camp na 164 doon sa Barreto. Mura kasi roon at swak sa budget ng isang estudyante. Noong mapadaan kami sa sentro ay agad na akong pumasok sa isang 24 hours grocery at bumili ng tinapay, palaman, chichirya, soft drinks at alak. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ko pagkalabas ko galing grocery. Sa maliit kasi na halaga na aming pinag-ambagan ay kumpleto na lahat ng kailangan. Bali 7 kaming lahat na pupunta sa beach. Pagkarating namin sa beach ay saktong papalubog na ang araw. Kaya naman, kanya-kanyang picture taking na agad. Hindi na kami kumuha ng cottage dahil hindi na iyon pasok sa budget namin. May malapad na kumot naman na dinala ang isang kaklase namin na nagbo-boarding house malapit sa school. Kaya iyon na lang ang isinapi namin. Kaya literal na picnic in the sand talaga at sobrang budget-friendly na lakad. Habang nagiinuman kami ay napasabi si Andrew, "Mga tol, nakakasawa naman na palagi na lang tayo dito sa Subic nag-hangout. Wala na ba tayong ibang pwedeng mapaggalaan? Yung ibang lugar naman." Sumagot naman si Ivy, "Bakit? May sapat ba tayong budget para lumayo?" Muli namang sumagot si Andrew, "Bakit din? Hindi ba pwedeng mag-ipon? Magsambales tayo. Balita ko, may magagandang beach doon." Muli namang sumagot si Ivy, "Meron nga, pero sa panahon ngayon, na puro na thesis at mahihirap na project ang ginagawa natin, imposibleng makapagtabi pa tayo ng ganun kalaking halaga." Saglit kaming natahimik dahil maganda naman ang suggestion ni Andrew. Kaso sobrang out of budget lang talaga. Hanggang sa sinabi ni Lani, "Bakit hindi tayo kinamalu?" Napabulalas naman sina Ivy at Andrew, "Ha? Bakit? Anong meron kinamalu?" "Taga-Bataan siya, di ba? At meron silang mini resort. Hindi sobrang maputi ng sand, pero malinis naman daw. Hindi na rin natin kailangan mag-book pa ng room dahil doon na tayo makikitulog kina Malu." Napatingin naman kaming lahat kay Malu kasi alam naman namin na taga-Bataan siya. Pero hindi namin alam na meron silang resort. Sabi naman ng kaibigan naming si Gerald na isang bading, "Hala girl, hindi ka naman nagpaparamdam. Isa ka palang hasyendera ng beach resort." Sumagot naman si Malu, "Sira, hindi sa amin ang beach resort na iyon. Lupain iyon nila lolo. Tapos, nilagyan lang namin ng 6 na cottages. Hindi rin naman kasi sobrang lawak ng lupa. Wala nga kaming patulugan para sa mga guest. Iyong 6 na cottages lang at 2 CR ang meron doon. Pang day tour lang talaga. Wala naman kasi kaming budget para magpagawa pa ng mga unit na matutuluyan.
Yung bang parang mga transient? Sabi naman ni Lani, pwede na yun. Siguro naman kahit papaano, may space pa sa kusina nyo na pwedeng pagpatulugan sa mga lalaki. Tapos kami mga babae ay doon na lang sa kwarto mo. Ano, game na tayo doon? Muli pang tanong ni Lani. Isa-isa namang nagsisagot ang lahat. Game ako dyan. Ako rin. Sige, kami rin. Sagot rin ni Andrew. Dahil kahit saang lakad ay kasama niya naman palagi ang girlfriend niyang si Cherry. Oh, kailan naman? Tanong pa ni Gerald. Next month, after ng deadline ng thesis natin, para wala na tayo masyadong iisipin. Sagot namang muli ni Lani. Tila alanganin naman sa plano si Malu. Guys, sigurado ba talaga kayo? Baka hindi mamit ng lugar namin ang expectation nyo. Sobrang probinsya ng sa amin. Hindi kagaya dito na kaunting lakad lang ay marami ng establishment. Malayo sa bayan iyon. Ultimo nga tindahan na may tindang yelo ay pahirapan pang makahanap. Sumagot naman si Ivy. Okay lang yun sis. Di tiis-tiis na lang muna kung anong meron doon. At least, ibang experience iyon at hindi masyadong mahal. Tsaka magbabayad din kami ng cottage para naman hindi kami abala sa pinagkakakitaan ng pamilya mo. Magkano ba ang per day ng cottage nyo roon? 400. Mahinang sagot pa ni Malu. Hindi ba pwede maka-discount girl? Sabat naman ni Gerald. Sige, tatanungin ko si mama kung ayos lang na 200 na lang. Total hindi naman peak season ngayon. Bihirang may mga nag-outing doon. Lalo na sa lugar namin, nasasadyain talaga at mahirap puntahan kung wala kang sariling sasakyan. Yes, okay na yun. Sagot naman ni Andrew. Matapos mapagplanuhan ang lahat, ay itinuloy na namin ang aming inuman at ligo. May mga baon naman kaming ekstrang damit, kaya ready talaga sa pagbi-beach. Pasado alas 10 ay nagsiuwi na kami. Mabilis lumipas ang panahon hanggang sa natapos na rin namin ang aming mga thesis. Kahit papaano ay nakapag-ipit na rin ako ng kaunting perang pang-ambag sa lakad namin. Sumasideline din kasi ako bilang tagagawa ng mga projects ng mga kakilala kong lower years o di kaya typing job. Kaya kahit hindi malaki ang allowance ko ay makakapagtabi pa rin talaga. Tapos iyong baon ko na pera na pang lunch ay hindi ko ginagalaw. Tinitiis ko na lang ang gutom. Total kumakain naman ako ng marami bago umalis ng bahay. Dilihensya na lang ng isang tinapay o di kaya biskwit mula sa mga kaibigan. Solve na roon ang tanghalian ko. Sumapit na nga ang araw ng aming pagpunta kina Malu. Nagulat ako pagkarating sa terminal dahil bakit wala si Malu. Ang sabi naman ni Lani ay umuwi na noong nakaraang araw pa para naman makapagsabi ng advance sa mga magulang niya na darating kami. Tsaka nagpadala na rin daw siya ng pera, pambili ng bigas, karneng pang-ihaw at ilang kutkutin para hindi na kami magtagal pa sa bayan upang mamili. Sila ni kasi ang pinaghahawak namin ng aming mga contribution para sa lakad na iyon. Sigurado kasi kami na hindi magagalaw dahil medyo mapera iyong sila ni. Madalas nga siya ang nag-aabono kapag kulang ang budget namin. Kaya siya ang pinagkakatiwalaan namin pagdating sa pera o siya ang treasurer ng grupo. Nasa biyahe pa lang kami ay unti-unti ko nang nasasabi sa sarili kong, tama nga si Malu, sobrang probinsya ng lugar nila, malayo sa kabihasnan. Yun bang kung may mangyaring hindi maganda, ay mahihirapan kang makabalik agad sa bayan? Napakadalang rin kasi doon ang tricycle, hindi naman kasi totally residential area iyon. Siguro, meron lang 5 pamilya sa bahaging iyon ang nakatira. At sila iyong may mga cottage sa harapan. Tama rin si Malu sa sinabi niyang hindi talaga big time resort iyon. Ang totoo nga niyan
Parang 5 magkakatabing lote sila doon sa may tabing dagat. Tapos nakabakod na kahoy lang ang pagitan nila. Nasa harap lang banda ang mga maliliit na cottage. Parang napaka-virgin nga ng lugar na iyon. Kaunti ang tao. Malinis ang dagat pati na ang mismong tubig. Pagkarating namin doon ay katanghalian. Tirik ang araw, kaya naman ramdam ko ang sakit sa balat. Lalo pa at hindi naman aircon ang bahay na aming tutuluyan. Hindi nga rin kalakihan ang bahay nila Malu. Kaya doon lang kami sa ilalim ng puno nakatambay. Kasi nakakasikip lang kami sa loob ng bahay nila at mausok din dahil kahoy ang gamit nila sa pagluluto. Ipinakilala kami ni Malu sa kanyang mga magulang na sina Aling Remy at Mang Dante. Medyo may katandaan na ang itsura ng mga ito, pero dahil siguro sa nasa probinsya at nasa tabing dagat pa ang bahay, kaya masigla sila kung kumilos. Narinig kong bumulong si Cherry kay Andrew. Han, mas worse pa pala ito kaysa expected ko. Parang hindi sulit ang biyahe natin na napakalayo at pagod para sa location. Sabi naman ni Andrew. Ano ka ba, Han? Resort na pangmayaman kasi ang ine-expect mo. Pero kung ako ang tatanungin, ayos na ayos ito. Dahil ganito talaga ang real-life island situation. Isipin mo na lang na para tayong nasa show ng Survivor. Lahat dito ay sariling sikap at pag-iingat. Sabi naman ni Gerald, Girl, look at the beach. Nasa open sea at walang net. Paano kung may dumaang pating dyan? Nakangiti naman na sumagot si Andrew. E di nakapag-light snack ang mga pating. Tila nawala naman sa mood si Gerald dahil sa mga panganib at inconvenience na naiisip. Ikaw ba, Abby? Anong masasabi mo sa lugar? Tanong naman ni Lani sa akin. Ayos lang. Hindi naman natin madalas maranasan ang ganito. Kaya isipin na lang natin na isa itong adventure experience. Nakita kong nakatanaw si Gerald sa dagat habang iiling-iling. Si Cherry naman ay panay ang pahid ng off-lotion dahil maraming insektong lumilipad na nangangagat. Ilang sandali pa ay lumabas na ng bahay si Malu, kaya agad na tahimik ang mga reklamo ng mga kasamahan namin. Guys, sorry ha, dahil gaya nga ng sabi ko, hindi talaga pang malakasan itong resort namin. As in, cottage lang talaga ang mga iyan na masisilungan laban sa init ng araw. Agad namang sumagot si Andrew. Ano ka ba? Gustong-gusto nga namin ang location nyo. Hindi crowded at malinis ang paligid. Parang true immersion talaga sa nature. Oo, tama. Ganun nga. Pagsang-ayon naman ni Gerald. Guys, nakahanda na ang kwarto ko. Pwede nyo nang ilagay doon ang mga gamit nyo. Tapos doon na tayo sa cottage tumambay at kumain. Agad naman akong tumayo para makilagay ng gamit at sumunod naman ang mga kasama ko. Nagbihis na rin kami ng panligo bago muling lumabas. Tapos nakita kong nauna na si Andrew sa cottage habang nakasunod naman sa kanya si Gerald. Sumabay naman sa akin sa paglalakad sina Cherry at Ivy, tapos bumulong si Cherry. Siguro naman kahit papaano, kumita na sila sa mga cottage na yan, no? Sana kinapalan nila ang bubong. Wala nang ang dingding, manipis pa ang bubungan. Tagus pa ang sikat ng araw sa ibang parte. Sabi naman ni Lani, ano ka ba, Cherry? Magbalot ka na lang ng tuwalya sa buong katawan mo. Nakakahiya kay Malu kapag narinig niya ang mga pagrereklamo mo. Mabuti sana kung gusto niya ito. Tayo lang naman ang nagpilit sa kanya, di ba, na pumunta dito? Umirap lang si Cherry at hindi na sumagot. Si Ivy naman kasi ay madalas tahimik lang. Siya ang pinaka-weirdo sa grupo namin. Pero naiintindihan namin siya dahil meron siyang third eye. Kaya kapag makikita namin siyang nakayuko at ayaw tumingin ng diretsyo, isa lang ang ibig sabihin noon. Meron na naman siyang nakikitang hindi pangkaraniwan at binili na namin siya na wag nang ipaalam sa amin
para hindi na rin kami matakot pa. Tutal hindi naman daw kami magagalaw ng mga ganoong elemento. Makalipas ang mahigit kalahating oras ng pagpapatuyo namin ng utak sa cottage na may manipis na bubong, ay nakita namin papalapit na sa amin sina Aling Remy, Mang Dante at si Malu. May dalang mga nalutong pagkain. Pagkabukas ng mga lalagyanan ay medyo nakalimutan namin ang aming miserabling kalagayan dahil ang mga nakahain ay inihaw na liempo, bagong lutong kanin, isda na sinabawan at meron ding kaunting biko para sa panghimagas. Sumunod din ang kapatid na lalaki ni Malu na may dalang timba. Naroon ang mga soft drinks na nakababad sa tubig na merong 3 pirasong yelo na tigdos. Agad din naman kaming iniwan ng mga magulang ni Malu para raw makabuelo kami ng kain. Abot-abot naman ang pasasalamat naming lahat sa grasya na nasa aming harapan, lalo na sa malamig na soft drinks. Malaking bagay iyon sa natutuyo naming utak. Ang totoo niyan, wala pang naliligo noon sa amin sa dagat dahil sobrang tirik talaga ng araw na para bang kapag naligo kami ay bibilang lang ng ilang minuto ay tostado na agad. Kinahapunan noon, pasado 4:00, ay doon pa lang kami nagsimulang maligo. Dinala na rin ni Andrew ang bote ng alak sa mismong tabing dagat at doon nagtatagay habang nakaupo mismo sa tabing dagat. Noong medyo makulimlim na ay nakita namin naghahakot ng panggatong ang kapatid ni Malu at inilalagay sa malapit sa cottage namin. Para daw iyon sa mini bonfire. Kahit papaano ay naibsan ang mga pagrereklamo ng mga kasama ko dahil first time namin iyon ma-experience na mag-inuman sa tabing dagat habang may pa-bonfire pa at solo namin ang buong beach. Wala kasing mga guest sa katabing mga resort. Wala kasing nag-o-offer doon ng overnight stay. Kaya kami lang talaga ang natirang hindi taga roon noong gumabi na. Habang nagiinuman ay napasabi si Gerald, "Malu, kapag kumulo ang sikmura namin, saan kami pwedeng mag-jerbox o magbawas?" Sabi naman ni Malu, "Di ba may CR naman sa loob ng bahay? E di doon." Sumagot naman si Gerald, "Alin? Iyong CR nyo? Nasako ang dingding ng pintuan? Tapos naroon sa 3 hakbang ang pinakasala nyo? Na lahat ng detalye ng pag-iri ko ay maririnig ng mga magulang mo." Natatawa naman ang sumagot si Malu, "Oo, doon nga." Napahawak na lang ng ulo niya si Gerald. Sumagot naman si Andrew, "Tol, malabo na ba ang mga mata mo? Kung ayaw mong may makarinig sa'yo sa pag-ungol mo habang jumijerbox, edi dyan o, napakalawak na CR yan. Walang makakakita sa'yo. At kung meron man, so what? Wala tayong kakilala dito." Tumatawang wika pa ni Andrew habang itinuturo ang kahabaan ng dalampasigan. "Oh my goodness, ayoko dyan. Baka biglang may mga syokoy na humila sa kagandahan ko at dalhin ako sa kanilang kaharian upang gawing reyna." Sagot naman ni Gerald, tapos nagkatawanan na kaming lahat. "Seryoso Andrew, kung ikaw, saan ka magdidiskarga?" Balik tanong pa ni Gerald. "Eh di doon sa may unahan, puro naman yan kasukalan dyan. Pwede na dyan. Siguro naman walang tao dyan lalo kapag gabi na." Sabi naman ni Malu, "Huwag lang kayo masyadong lumayo pa dahil may bahay sa unahan dyan. Bahay ng kuya ni Papa." "Ah, okay." Sagot pa ni Andrew na parang hindi masyadong nababahala na doon siya gagawa ng krimen habang may bahay pala sa unahan. Patuloy ang masayang inuman. May gitara ring ipinahiram sa amin ang kapatid ni Malu. Si Andrew naman ay inilabas ang husay niya sa pagigitara, kaya lahat ay ginanahang kumanta. Lalo at medyo may mga tama na rin ng alak. Pasado 9:00 ay pumasok na ng bahay nila si Malu. Lasing na raw ito. Sumunod na lang daw kami kung gusto na rin naming makatulog.
Bandang alas 10 ay nagpasya na kaming ihinto ang inuman kahit hindi pa ubos ang alak. Bali sa kwarto ni Malu ay magkakatabi kami roon kasama si Cherry, Ivy at Lani. Tapos doon sa may papagsasala naman ay ang kapatid ni Malu na si Andoy, tapos si Andrew at si Gerald. Okay lang naman sana sa amin na makasama si Gerald sa kwarto dahil tiwala naman kami na totoong bading talaga iyon at hindi gagawa ng kalokohan. Kaso hindi na kami kakasya, kaya doon na siya sa labas kasama ng mga boys. Pasado 1:00 ng madaling araw ay nagising ako. Kumukulo kasi ang tiyan ko. Naisip kong doon magbawas, kaso nakakahiya naman. Siguradong mag-iingay dahil ramdam ko ang hangin na umiikot sa aking sikmura. Bumangon na ako upang gisingin sana si Gerald at sa kanya ako magpapasama papunta sa may unahan. Nagdala na lang ako ng tissue at alkohol bilang pamunas. Pero laking gulat ko noong pagkabangon ko dahil may kumalabit sa akin. Si Cherry pala. Sabi niya, "Abi, saan ka pupunta?" Sabi ko naman, "Kumukulo ang sikmura ako eh. Magbabawas ako sa unahan. Magpapasama na lang ako kay Gerald." Sabi naman nito, "Sama ako. Gusto ko na rin magbawas." Tumango naman ako, kaya dahan-dahan na kaming tumayo at lumabas ng silid. Pagkarating sa maliit na sala ay tinapik namin si Gerald. "Sis, samahan mo naman kami." Mabilis naman siyang nagising. "Ha? Saan naman tayo pupunta?" "Magbabawas." Sagot ko pa sa kanya. Agad naman siyang bumangon at hindi na nagreklamo pa. Bit-bit ko noon ang cellphone ko na may flashlight. Wala kasing buwan noon kaya madilim talaga sa labas. Noong makarating na kami sa unahan, ay saglit nag-ilaw ng paligid si Gerald habang pinapalo ang talahib para daw umalis kung may ahas mang natutulog doon. Baka kasi bigla na lang daw kaming matuklaw sa puwet. Noong okay na ay magkakahiwalay na kaming umupo. Nagbawas na rin pala si Gerald para raw hindi niya na kailangan magpasabog sa kinabukasan ng umaga. Lalo at nakakahiya iyon kapag gising na ang buong pamilya ni Malu. Habang tahimik kami sa aming kanya-kanyang seremonya, ay may naririnig akong iyak ng babae. Hindi lang basta iyak na nagunguy-nguy lang. Iyak iyon na parang naiinis at pinapahirapan. Akala ko noong una na ako lang ang nakakarinig noon. Pero makalipas ang mahigit 15 minutos, ay nakita kong nakatayo na sa unahan si Gerald at nakatingin sa likuran. Dali-dali ko na ring tinapos ang aking seremonyas at lumapit sa kanya. "Sis, naririnig niyo yun?" Tanong pa ni Gerald. Lumapit naman si Cherry. "Saan galing ang tunog na iyon? Parang babaeng pinapahirapan eh." Sabi ko naman, "Oo nga, kawawa naman ang kung sino mang babaeng iyon." Sumagot naman si Gerald. "Ano kaya kung tignan natin? Baka naman kasi kapag ipinagpabukas pa natin, huli na para sa babaeng pinapahirapan. May napanood pa naman akong mga palabas na dinadala sa ganitong lugar ang mga kinikidnap na babae. Tapos dito pagsasamantalahan, saka iiwan na lang ng wala ng buhay." Tila pare-pareho kaming tatlo na nagkaroon ng tapang para iligtas ang babaeng aming naririnig. Kaya napagkasunduan namin na puntahan ang pinanggagalingan noong iyak. Sinimulan na namin ang paglalakad habang nasa ibaba lang nakatutok ang flashlight ng cellphone. Siguro mga mahigit 5 minuto lang ang aming nilakad ay may nakikita na kaming 2 kubo. Yung ikalawang kubo ay hindi namin alam kung kubong tirahan din ba o CR kasi maliit lang iyon kaysa doon sa isa. Patuloy kami sa paglalakad ng marahan. Ang ipinag-aalala ko nga ay baka may aso ang bahay na iyon.
Siguradong kahit gaano pa kami katahimik sa paglalakad ay mapapansin pa rin kami. Tinapik ako ni Gerald at itinuro ang maliit na kubo. Mukhang ang ibig niyang sabihin ay iyon ang una naming silipin. Bukas naman kasi ang maliit na bintana noon at meron ding nakasabit na lampara. Si Cherry naman ay nakakapit sa damit ko sa may likuran. Pagkasilip namin ay nakita namin ang isang dalaga. Punit-punit ang damit niya. May lubid na nakatali sa kanyang leeg. Nakatuwad iyon na nagngunguy ng pag-iyak. May tali din siya sa dalawang kamay na magkahiwalay. Tapos iyong pinagtalian ay makikita na ang sariwang laman na may dugo-dugo pa. Mukhang dahil iyon sa kanyang pagpupumiglas, kaya humiwa na rin sa balat niya ang lubid. Tinapik naman kami uli ni Gerald at sinabing, doon naman kami sumilip sa may kabilang kubo. Tumango naman kami ni Cherry at sumunod. Pagkasilip namin doon ay nakita namin ang tatlong lalaki, mukhang mga lasing, walang damit at nakahiga sa kahoy na papag, tapos ang dalawa naman ay magkahiwalay na nakahiga sa isang upuan. Doon namin naisip na mukhang bihag ang dalaga at ginagawang parausan ng mga lalaking iyon. Mukhang katatapos lang siguro nila pagsamantalahan uli ang dalaga dahil wala pa silang mga damit at nangingintab ang katawan sa pawis. Tinapik ko na si Gerald at itinuro ang kubo na pinaglalagyan sa babae. Hindi naman kasi nakatrangka ang pintuan. Halata iyon dahil meron pang kaunting awang. Hindi rin naman basta-bastang makakaalis doon ang dalaga dahil may tali iyon sa leeg at meron din sa magkabilang kamay. Noong naroon na kami sa may pinto ay sinabi ni Gerald na tag-isahan raw namin ni Cherry ang magkabilang kamay nakalagan sa pagkakatali. Tapos siya naman ang magtatanggal ng tali sa leeg. Tumango naman kami at dahan-dahan ang pumasok sa kubong iyon. Narinig kong binulungan ni Gerald ang babae at sinabing, "Miss, huwag kang mag-alala, papakawalan ka namin. Kapag nakarating na tayo sa bahay sa kabilang resort, ay ligtas ka na." Napansin naman kami ng babae, pero hindi pa rin siya tumitingin sa amin. Natatakpan ang mukha niya ng kanyang mahaba at gulugulong buhok. Hanggang sa marinig ko ang mahinang wika ng babae. "Wag! Huwag niyong gagawin yan!" Sabi naman ni Cherry, "Huwag kang maingay, miss. Ililigtas ka nga namin." Pero maiksing wag lang uli ang isinagot noon sa amin. Kaya ang akala namin ay sinasabi niyang wag namin siyang gagalawin. Baka inakala niyang kasama kami noong mga kalalakihan sa loob. Pero nakakailang minuto na ako sa pagsubok na makalas ang tali. Hindi ko pa rin magawa. Masyadong masikip ang pagkakabuhol noon. Hindi rin iyon buhol na pangbata. Mukhang buhol na pang Boy Scout ang ginawa roon. Iyong mga 8-knot ba kung tawagin. Basta ganun. Kakaiba ang paraan ng pagkakabuhol ng mga tali dahil matibay. Sabi ni Cherry, "Gerald, ayaw matanggal ang pagkakabuhol. Masyadong mahigpit." Sabi ko naman, "Dito rin, Rald, sobrang higpit rin." Sabi ni Gerald, "Sige, ito na lang sa may leeg ang aalisin ko sa pagkakatali sa poste." Tapos muling nagsalita ang babae ng, "Wag! Huwag niyong gawin yan." Hindi pa rin namin iyon pinansin dahil baka inaakala niyang kakampi kami noong mga lalaki. Inalalayan ni Gerald ang babae na maitayo ng tuwid para makapunta kami sa kabilang bahagi kung saan nakatali ang kanyang kamay. Pero laking gulat namin noong mahawi sa pagkakatabon ang kanyang buhok mula sa mukha. Nanlilisik ang mga mata noon. Tapos ang itim sa gitna ay parang tuldok na lang. Bigla iyong nag-wild. Kinagat noon sa leeg si Gerald pero naiharang niya ang kanyang braso. Mabuti at naitulak din ni Gerald si Cherry papaatras.
Kaya napatihaya si Cherry at dali-dali ko namang tinulungan na makatayo. Doon palang naging malinaw sa amin na hindi pangkaraniwan ang kondisyon ng babae. Nagwala na iyon at nagsisigaw ng malakas. Kaya noong maalis ang pagkakakagat kay Gerald, ay dali-dali na kaming lumabas ng bahay. Pagkalabas lang namin ay nakita naming nagawang maputol noong babae ang lubid na nakatali sa kanyang braso at parang galit na galit siya sa amin. Mabilis kaming tumakbo, lalo na noong makita naming kami na ang punteriya noong babae. Agad naman naming narinig na nagsisigawan ang mga kalalakihan sa loob ng bahay at sinasabing, "Si Ading! Nakawala!" Habang tumatakbo kami, ay nagsimula kaming magsisigaw ng tulong. Nakita namin sa malayo na may mga naglalabasan rin sa bahay nila Malu na may dalang flashlight. Nasa bandang beach na kami noon na tumatakbo, nang biglang may isang malakas na bagsak ng kamay ang tumama sa likuran ko. Napasubsob ako sa buhanginan, maging si Cherry ay napasubsob rin. Kami kasi ang magkasabay na tumatakbo. Nakita kong naroon sa gitna namin ang babae. Mukhang may diferensya siya sa pag-iisip kaya siya naging parang asong ulol. Noong makatayo ang babae ay muli na akong tatalunan. Nang salubungin naman ito ni Gerald at binangga sa may gilid. Kaya tumilapon iyon at gumulong-gulong sa buhanginan. Agad akong bumangon at tinulungan si Cherry. Sabi naman ni Gerald, "Tumakbo na kayo! Bilis!" Nauna kaming nakatakbo ni Cherry. Tapos noong lumingon kami, ay papatalon na kay Gerald iyong babae. Kakaiba ang talon ng babaeng iyon pang-championship sa Olympic High and Long Jump. Kasi mataas siya tumalon at malayo ang nararating na parang palaka. Nakita naming tumalon na nga ang babae pero hindi siya umabot kay Gerald dahil biglang may humila sa lubid sa kanyang magkabilang kamay. Iyong mga lalaki sa kubo ang humila noon, nakarating na pala sila agad. Tapos hinataw naman ng isang may edad na lalaki ang likuran noong babae gamit ang isang latigo. Galit na sumigaw ang matandang lalaking iyon. "Sino kayo? Bakit niyo pinakawalan?" Hindi kami nakasagot. Tapos may sumagot sa may likuran namin, si Mang Dante. "Kuya, mga bisita yan ni Malu. Anong ginagawa nila sa pamamahay namin? Tignan mo, Dante, ang ginawa nila. Pinakawalan nila si Lucy. Kung hindi namin ito naabutan, patay na ang 3 niyong bisita. Iuwi mo na ang mga iyan. Mukhang may kagat sila o kalmot na natamo." Wika pa ng matanda. Tapos pinagtulungan na nilang iuwi sa kanila ang dalaga na mabangis pa rin ang tunog at panay ang pagpupumiglas. Nanginginig ang buo kong katawan noong maramdaman kong hinawakan ako ni Ivy at hinila papabalik sa bahay nila Malu. Si Cherry naman ay inaalalayan ni Andrew habang hindi matigil sa pagtatanong na kung anong klaseng halimaw raw ang babaeng iyon. Pagkarating sa bahay ay tahimik lang ang tatay ni Malu pero mababasa ang pagkadismaya sa mukha niya. Nagpakulo naman ng tubig ang nanay ni Malu. Doon inilagay ang tawil na ipinanglinis sa kalmot namin ni Cherry sa likuran, pati na rin sa malaking kagat sa braso ni Gerald. Habang ginagamot ang mga sugat namin, ay nakiusap si Mang Dante na sana ay hindi na raw makalabas pa ang tungkol sa aming nasaksihan. Ang babaeng iyon daw ay pamangkin niya. Maging iyong mga kalalakihan na nakita namin ay mga pamangkin niya rin, anak ng kuya niya na doon nakatira sa bahay na aming pinuntahan. Pinag-aral daw sa Maynila ang anak noon na dalaga na nagngangalang Lucy. Pero may nakapagsabing tila nasisiraan na ito ng bait. Ang sabi ng isang ka-boardmate na nagkaroon daw si Lucy ng mga weirdong kaibigan. Mga magtotropa raw iyon na palaging nakasuot ng itim
at sa gabi lang kung nagpapakita. Akala nila ay mga grupong emo lang o iyon bang mga mahihilig sa emo rock music. Hanggang sa isang araw ay napansin nilang hindi na pumapasok si Lucy sa mga klase niya. Palagi na lang daw itong nasa kwarto at panay ang paglalaway. Kapag kinakausap ay nakangisi lang at hindi sumasagot. Kaya nag-text na ang ka-boardmate ni Lucy na taga roon din sa Bataan upang ipaalam sa kuya ni Lucy ang nangyari sa kapatid nito. Agad lumuwas si Mang Julio kasama ang isang anak na lalaki at sinundo si Lucy. Sa tingin raw nila ay nahawa ng pagkaaswang si Lucy. Napatignan na rin nila sa ilang mga albularyo pero walang may kakayahang gumamot. Kaya isa sa kakilala na pauwi ng Bisaya ang kanilang pinakisuyuan na maghanap ng albularyong kaya makagamot ng pagkaaswang. At isang buwan na ang nakalilipas ay wala pa ring makita. Kaya itinali na lang muna nila si Lucy sa kabilang kubo at pinapakain paunti-unti ng karni ng manok para hindi ito mamatay at umabot pa sa gamutan. Pero kung lalampas na ng 3 buwan at wala pa ring makikitang manggagamot, ay baka itigil na nila ang pagpapakain ng sariwang manok. Hahayaan na lang nila itong malagutan ng hininga kaysa makapaminsala pa sa iba. Kahit sobrang takot ang nadama ko dahil sa dalagang si Lucy, naaawa pa rin ako sa sinapit niya. Sumang-ayon naman kami kina Mang Dante na sarilinin na lang ang aming naging karanasan at huwag nang ipagkalat pa. Kinabukasan ay nagstay pa kami maghapon para makaligo pa kaunti, tapos bandang 2:00 ay umuwi na kami papabalik ng Olongapo. Kahit halos 20 taon na ang lumipas, paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin ang malahalimaw na itsura ng dalagang si Lucy noong inaatake niya kami. Kasabay ng tunog ng angil na halatang hindi sa normal na tao nanggagaling. Ang huling naging balita ko matapos ang graduation namin ay namatay na raw ang dalagang si Lucy dahil hindi naman sila nakahanap ng manggagamot. Ayon pa kay Malu. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Magandang araw po sa inyo, Sir Carl. Matagal na akong nakasubaybay sa iyong channel, kaya na-inspire na rin ako na magbahagi ng kwento tungkol sa aswang. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Rika. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ng mama ko na nangyari raw bago pa ako ipanganak. Nagsimula ang lahat taong dekada 70 sa Ubando, Bulacan. Ang pangalan ng mama ko ay Alma. Dalaga pa noon si mama sa edad na 24. Nagtatrabaho siya bilang tagaripak ng sigarilyo sa isang pabrika. Maganda si mama, balingkinitan at maputi. Kaya hindi maiwasang may mga magkagusto sa kanya noong kanyang kadalagahan. May isa siyang kasama noon sa trabaho na nagpakita ng matinding pagkakagusto sa kanya. Iyon raw ay si Paulo. Noong una ay nakikipagkaibigan lang ito sa kanya at nagpapakita ng sobra-sobrang kabaitan. Pero kalaunan ay nag-aalok na itong ihatid si mama sa bahay. Tinatanggihan daw iyon ni mama dahil meron na siya noong kasintahan at siya si Chris, ang papa ko. Masyado raw mapilit iyong si Paulo kahit ayaw ni mama sa kanya. Palagi siyang kinukulit sa trabaho. Nagdadala pa ito ng bulaklak at pagkain na ibinibigay kay mama. Pero palagi niya iyong tinatanggihan sa maayos naman na paraan. Ipinaalam ni mama rito na meron na siyang nobyo. Pero ang sabi raw ni Paulo na hindi yun dahilan para sumuko siya. Kung ang mag-asawa nga raw ay napaghihiwalay, ang magkasintahan pa kaya.
Umabot na ang pangungulit nito sa pagsunod kay Mama hanggang sa bahay. Doon na raw ito nagpapadala ng bulaklak at nag-aabang sa pagpasok niya. May pagkakataong lumiliban na sa trabaho si Mama para lang maiwasan ito. Dahil kahit ang trabaho niya ay naaabala na rin, nagiging tampulan na rin sila ng tuksuhan ng kanilang mga katrabaho dahil sa inaasta ng lalaki na parang kasintahan niya. Noong hindi pa rin tumigil sa pangungulit ang lalaking iyon at nailang na si Mama sa sobrang tuksuhan, kaya nag-resign na siya sa trabaho at nag-apply sa pinapasukang garment store ng kaibigan niya. Isinakripisyo ni Mama ang ilang taong pagtatrabaho niya sa dating pinapasukan para lang maiwasan iyong si Paulo. Pero hindi raw doon nagtapos ang kakulitan ng lalaking iyon. Noong mag-resign si Mama at hindi na pumasok kinabukasan, ay agad siyang pinuntahan nito sa bahay. Hindi ito hinarap ni Mama, kaya't nagsisigaw daw iyon sa labas ng bahay. Huwag daw siyang pagtataguan at harapin bilang kanyang nobyo. Nagalit pa raw ang mga lolo at lola ko noon dahil akala nila ay pinagsasabay ni Mama ang ipinakilalang nobyo na si Chris at ang lalaking nagwawala sa labas ng bahay nila. Ipinaliwanag naman daw ni Mama sa kanyang mga magulang na hindi niya kasintahan si Paulo at walang anumang namamagitan sa kanila. Nalaman ng kasintahan ni Mama ang tungkol sa pangungulit at panggugulo ni Paulo. At ito ang totoong dahilan ng pag-alis ni Mama sa trabaho, kaya't may isang solusyon na naisip ang kanyang nobyo para matapos na ang problema ni Mama. Inalok niya ng kasal si Mama at gusto niyang maikasal sila sa lalong madaling panahon. Pumayag naman agad si Mama, kaya't nagkasundo silang magpakasal sa simbahan sa loob ng 2 buwan. Namanhikan agad ang mga magulang ni Papa kay Mama para hingiin ang kamay nito at pumayag naman ang mga abuela ko sa side ni Mama. Inilihim lang nila Mama ang pag-aasikaso sa kasal para walang makigulo at maging problema sa takdang araw ng kasal nila. Ilang malalapit na kaibigan lang ang nasabihan 1 linggo bago ang kasal. Habang inaasikaso nila Mama ang kasal, ay wala pa ring tigil sa pangungulit si Paulo kay Mama. Nalaman din ito kung saan ang bagong pinapasukan ni Mama at nag-aabang ito lagi sa oras ng kanyang labasan. Kaya minsan ay nagpapahuli ng paglabas si Mama. O di kaya nakikipagpalitan siya ng shift para lang mailigaw ang makulit na manliligaw. May mga pagkakataon daw na kapag ginagabi siya ng uwi sa daan, ay may pakiramdam siyang merong nakasunod sa kanya. Kapag nililingon daw ni Mama ang paligid, ay wala namang ibang tao. Ang madalas na nakikita niya sa iskinitang dinaraanan niya papauwi, ay iyong isang malaking itim na aso. Hindi naman siya tinatahulan o hinahabol ng asong iyon, kaya't sa palagay niya ay mabait ito. Napapaantanda na lang siya pag-uwi sa bahay dahil doon niya lang nararamdaman na ligtas na siya. Dumating na nga ang takdang araw ng kasal at ginanap iyon sa maliit na kapilya sa Ubando. Isang simpleng puting bestida lang ang suot ni Mama, pero litaw ang ganda niya roon. Nasa amin pa nga ang larawan nila ni Papa noong sila ay ikasal. Naging mapayapa ang kasal nila at nanatiling pribado kaya hindi nakapanggulo si Paulo. Subalit nakarating pa rin sa kaalaman ni Paulo na naikasal na si Mama, kaya't sumugod ito sa bagong tahanan nila. Hindi daw alam ni Mama kung paano nito nalaman ang tinitirhan nilang mag-asawa, pero nakakarindi na raw ang kakulitan ng lalaking iyon. Tinapat na ito ni Mama nang walang halong inhibisyon at sinabing malaking abala na siya sa tahimik na buhay ni Mama. Sinabi niyang ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng nikatiting na pagkakagusto rito
at dapat nang tanggapin ang katotohanan na hindi siya magugustuhan ni Mama. Napalingon pa si Mama sa paligid ng kapitbahay nila dahil nakakaiskandalo ang ginagawang panggugulo ni Paulo. Umabot na sa sagutan nila ni Papa hanggang sa nasapak na ni Papa ang lalaking iyon. Nanlisik naman daw ang mga mata ni Paulo sa galit at nagbanta itong hindi patatahimikin ang buhay nilang mag-asawa, maging ang kanilang magiging anak. Nakadama raw ng pagkabahala si Mama sa sinabi ni Paulo, pero hindi nagpasindak si Papa. Hindi niya raw uurungan ito at haharapin niya kahit saan at kahit anong oras. Umalis daw na galit at nagdadabog si Paulo. Umaasa si Mama na titigil na ito sa pangungulit sa kanya at hahanap na ng ibang babaeng kukulitin. Kinagabihan daw ng araw ng pagtatalo ay may kakaibang naganap sa bahay namin. Kumakain daw sila ng hapunan noon nang biglang may kumalabog ng malakas sa pintuan nila. Ang buong akala daw nila ay merong bisita, pero pagkabukas ni Papa ay asong malaki iyon na nakaangil at labas lahat ng ngipin habang nakatitig sa kanya. Bigla raw isinara ni Papa ang pinto dahil mukhang asong ulol iyon na handa ng mga gat. Tumutulo pa raw ang laway ng asong iyon nang makita ni Papa. Nagpatuloy daw ang aso sa pagkalabog sa pintuan nila Mama na para itong may sariling isip. Nakaramdam daw ng takot si Mama at napakapit sa braso ni Papa. Matagal-tagal din daw bago tumigil ang aso sa pagkalabog sa pintuan. Ilang gabi pa raw naulit ang ganoong pangyayari. Minsan ay si Mama ang nakakapagbukas ng pinto at nakikita nito ang anyo ng aso na nanggugulo sa kanila. Pamilyar daw sa kanya ang aso dahil madalas niya iyong makita sa tuwing umuuwi siya ng gabi. Lalo raw lumalabas ang mga pangil ng aso habang umuungol. Galit na galit iyon sa kanya. Pabagsak niyang isinara ang pinto saka inilak iyon agad. Ang sabi ni Mama ay hindi ordinaryo ang ganoong inaasal lang aso at isa lang ang naiisip niyang kapareho ng ginagawi nito, si Paulo. Hindi raw niya mapagtagni-tagni kung may koneksyon ba ang aso sa dating manliligaw. Pero tiyak niyang hindi maganda ang mangyayari sa oras na makapasok ang asong iyon sa bahay nila. Noong mga sumunod na gabi ay hinayaan na nila ni Papa ang kalabog sa pintuan. Hindi nila pinagbubuksan kahit sino pa ang naroon para makaiwas sa kapahamakan. Isang beses, napagdesisyonan ni na Papa na magbakasyon muna sa isang beach resort sa Batangas para mag-honeymoon at makapag-relax din silang mag-asawa at makalimutan ang tungkol kay Paulo at sa asong nanggugulo sa kanila. Nanghiram daw si Papa ng sasakyan sa isang kaibigan para magamit sa pinaplanong bakasyon. Madaling araw pa lang ay umalis na sila patungo sa Batangas. 2 gabi at 3 araw ang hiningi nilang bakasyon sa trabaho at pinayagan naman sila. Nag-enjoy daw sina Mama sa bakasyon at nagkaroon ng katahimikan sa 3 araw na pagbabakasyon sa isang resort. Pakiramdam daw ni Mama ay noon lang siya nakahinga ng maluwag sa loob ng halos 1 taon na panggugulo ni Paulo sa buhay niya. Masaya silang umuwi at abot tenga ang mga ngiti. Subalit panandalian lang pala ang mga ngiting iyon dahil pagka-uwi nila sa kanilang bahay ay isang malaking stress ang sumalubong sa kanila. Nagkalat ang mga gamit na parang hinalughog ang loob ng kanilang bahay. May mga tila kalmot ng matatalim na kuko ang kahoy na sofa at dining table. Basag ang binta ng jealousy at mukhang doon dumaan ang may kagagawan. Umakyat sila sa itaas at tinignan kung may mga nawawala bang mahalagang gamit pero wala. Maging ang pera na nasa drawer ay naroon pa rin. Ang nakakagimbal,
dahil ang damit na pangkasal nilang mag-asawa na nasa kahon at nakatago sa kabinet ay nagkalat na sa kwarto at wasak-wasak na ang damit. Parang ginutay-gutay iyon ng sadya. Nagkatinginan silang mag-asawa. Iisa lang ang nasa isip nilang posibleng may gawa noon, iyong aso na ginugulo sila. Pero ang tanong nila ay paanong mababasag ng isang pangkaraniwang aso ang jealousy ng bintana, gayong medyo mataas naman iyon. Paano ding natuntun noon ang damit na pangkasal nila na nasa kabinet sa loob ng silid? Marunong bang pumihit ng doorknob ang aso? Sigurado rin daw si Mama na ipinihid niya ang pinto kaya imposibleng mabuksan iyon ng aso. Kinutuban daw ng masama si Mama pero ayaw niya mang paniwalaan na ang pumapasok sa isip niya na aswang ang aso na iyon. Hindi niya lang maunawaan kung bakit sila ang ginugulo ng hayop na iyon. Ang sabi ni Papa ay tatanungin niya ang kanyang mga magulang. Baka sakaling may maipayo ang mga ito sa ganong sitwasyon. May alam daw ang mga magulang niya sa ganoong mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan dahil nagmula sa kapis ang kanyang ama at sa antike naman din nagmula ang kanyang ina. Marami daw iba't ibang uri ng aswang ang kilala sa lugar ng kanyang mga magulang. Agad nilang pinuntahan ang mga magulang ni Papa at humingi ng payo sa mga ito. Ang sabi raw ni Lolo ay posibleng isang aswang ang asong iyon na nanggugulo kina Mama at may matinding galit sa kanila. Posible raw na isang uri ng aswang na tinatawag na asbo ang asong iyon. Isang uri ng aswang na mas madalas gayahin ang anyo bilang isang malaking aso. Kumakain din daw ng laman loob ng mga tao ang asbo kaya kailangan mag-ingat nila Mama. Kailangan daw na lumipat na sila ng bahay at gawin nila iyon sa araw para hindi sila masundan ng aswang na aktibo sa gabi. Kung kaya din daw nilang umiba ng trabaho ay gawin nila para malayo at mailigaw ang aswang. Hindi raw titigil ang isang alagad ng kadiliman hanggat hindi nakukuha ang nais. Ang sabi daw nila Mama at Papa na pag-iisipan muna nila kung magre-resign na ba sila sa trabaho o hindi. Kailangan daw nila ang trabahong iyon at ayaw nilang paliitin ang kanilang mundo para sa asong ulol na sumisira sa kanilang katahimikan. Doon na muna sila na malagi sa mga magulang ni Papa habang inaayos pa ang bintana at nasirang mga kagamitan nila sa bahay. Nag-request din si Papa ng mahabang bakasyon para maisaayos ang lahat. Nag-apply ng loan si Papa sa bangko para makakuha ng hulugang bahay sa Marilao. Naging maingat sina Papa at sinigurong walang makakaalam kung saan at kailan sila lilipat ng bahay. Hindi na rin sila bumalik pa sa inuupahang bahay dahil sa takot na baka pasukin ulit sila ng asong iyon. Hindi raw pala ligtas ang bintanang jealousy, kaya ipinaayos nila ang bahay na makukuha sa housing loan at papalagyan ng grills ang bintana para mas maging ligtas ang bubuuin nilang pamilya ni Mama at Papa. Bumalik sa trabaho sina Mama at ang naging routine nila ay susunduin siya ni Papa at sabay silang uuwi. Sinisiguro din nilang makakauwi sila bago dumilim para hindi sila masundan ng asong iyon. Isang araw, hindi raw agad nakalabas ng maaga si Papa dahil pinag-overtime pa siya ng school kung saan siya nagtatrabaho bilang registrar. Marami raw kasing enrollees ng araw na iyon at halos maggagabi na sila natapos sa kanilang encoding. Madilim na noong makalabas ng opisina si Papa at may kalahating oras din ang layo ng eskwelahan sa pinapasukang trabaho ni Mama. Kung sasakay siya ng jeep, bahagya pang umaambon, mabuti na lang at dala ni Papa palagi ang paborito niyang itim na payong, iyong medyo mahaba na matibay
at matigas na bakal ang dulo. Ginagamit niya iyong pantukod sa paglalakad kapag nangangalay na siya. May sprain kasi si Papa sa kanang paa na hindi na talaga gumaling. Nakuha niya daw iyon sa pagbabasketball noong nag-aaral pa siya. Sumasakit daw iyon kapag nagmamadali siya sa pag-apak o di kaya kapag malamig ang panahon. Pagkarating daw ni Papa sa garment store ay wala na roon si Mama. Kaya umuwi na lang si Papa ng mag-isa. Habang naglalakad sa kalye patungo sa sakayan papauwi, ay biglang may umungol mula sa kanyang likuran. Hindi makapaniwala si Papa pagkalingon dito dahil naroon ang isang maitim na aso na gumugulo sa kanila. Tumutulo pa raw ang laway nito habang tila gutom na nakatitig sa kanya. Ang mga mata raw nito ay talagang namumula. Labas ang matatalim na ngipin na tumakbo patungo kay Papa. Ginamit daw ni Papa ang payong nadala para ipanghampas sa asong iyon, pero tila hindi man lang daw nasaktan ang nilalang. Muli raw iyong sumugod at dinamba siya, kaya napatumba si Papa at nakumbabawan siya noong aswang o iyong aswang na tinatawag nilang asbo. Akmang lalapain na sana siya pero naiharang niya ang payong at iyon ang nakagat. Ubod lakas daw na sinipa ni Papa sa tiyan ang asbo gamit ang kaliwang paa, kaya naialis niya iyon sa pagkakakumbabaw sa kanya. Agad tumayo si Papa at inihanda ang sarili sa muling pagsugod noong asbo. Sa pagsugod nito ay mas nilakasan pa ni Papa ang paghampas ng payong gamit ang dalawang kamay. Hindi raw ulit nagpatinag ang aso sa hampas niyang iyon, na parang hindi man lang nasaktan. Kaya sa muling pagsugod nito ay mabilis nang umilag pagilid si Papa at itinarak ang dulo ng payong sa mata noong nilalang. Napaigik daw sa sakit ang aso at bumagsak iyon sa lupa. Hinamon pa daw ito ni Papa na lumapit at muling sumugod. Dahil sa pagkakataong iyon, ay tila nawala na ang takot ni Papa. Nanggigigil na raw kasi siya noon matapos siyang masaktan. Bumangon daw uli ang aso pero hindi matatag ang pagkakatayo. Mukhang iniinda noon ang tama sa mata. Kaya si Papa na ang sumugod dito para muling saksakin ang payong sa mukha. Pero mabilis iyong umatras at hindi natamaan ni Papa. Tapos tumalilis na ng takbo ang asbo. Hahabulin pa raw sana iyon ni Papa, pero mabilis nakasuot sa talahiban. Bumalik na rin ang pag-aalala ni Papa na baka kapag sumunod siya doon ay hindi na siya makailag, lalo kung sorpresa ang gagawing pag-atake sa kanya noong asbo. Agad na lang din siyang umuwi matapos ang engkwentrong iyon. Ipinagpasalamat na lang ni Papa na palagi niyang dala ang kanyang matibay na payong. Pwede iyong panghambalos at pwede rin talagang ipangsaksak sa mukha ng kahit anong nilalang o kahit pa sa masasamang loob ng mga tao. Pagka-uwi ni Papa ay ikinuwento niya kina Mama ang nangyari. Sabi naman daw ng kanyang ama na mukhang bagong sibol na asbo lang ang nakaharap ni Papa. Dahil kung isang matandang asbo iyon ay walang kalaban-laban ang payong ni Papa. Lalo iyong mabibilis kumilos at gumagamit na ng mahika. Ang kutob ni Papa ay iyong makulit na manliligaw ni Mama na si Paulo ang asbo na iyon. Inalam ni Mama sa dating kasamahan kung naroon pa sa pabrika si Paulo. Nais niya daw sana iyong kumprontahin at pakiusapan na rin na tigilan na silang mag-asawa. Pero ayon pa sa kakilala niyang dating kasamahan, na matagal na rin daw nawala sa pabrika ang lalaking si Paulo. Ilang linggo lang daw ang makalipas, magmula noong ikasal si Mama, ay hindi na rin daw iyon pumasok sa trabaho. Nasabi daw ni Papa sa isip niya na hindi matatapos ang problema kung puro lang pag-iwas at paglayo ang gagawin nila. Dapat daw naharapin na ang lalaking si Paulo at magtuos sila ng lalaki sa lalaki. Pero kung mag-aanyong aswang ito,
ay kailangan niya ring paghandaan. Kinausap ni Papa ang isa niyang kaibigang pulis. Alam niya raw kasi na may mga naitatabi iyong baril na galing sa mga nahuhuling kriminal. Kapag maganda raw kasi ang baril at mukhang mamahalin, tapos napatay na sa engkwentro ang may-ari, ay itinatago na lang nila iyon at ibinibenta kahit pa walang lisensya, at bawal din ang ganoon. Dahil sa alam naman ng kaibigan ni Papa ang kanyang pinagdadaanan, kaya hindi siya nito pinagbentahan. Ipinahiram lang iyon ng walang bayad. Sinabi lang na ibalik sa kanya kapag tapos na ang problema ni Papa. May mga ibinili rin sa kanya kung papaanong mapapaputok ang baril kahit pa aswang ang makakaharap. Madalas raw kasi na kapag mga nilalang ng dilim ang kaharap at may alam sa lihim na karunungan ay hindi puputok ang baril. Laking pasasalamat naman ni Papa sa kanyang kaibigang pulis dahil sa pagpapahiram sa kanya ng baril at pagbabahagi ng kaalaman. Maingat na pinlano ni Papa ang kanyang gagawin. Isang araw daw iyon ng Biyernes. Sinabi niya kay Mama na mauna na itong umuwi at huwag na siyang hihintayin dahil hindi niya ito masusundo. May mga pending kasi siya na for encoding. Kaya baka mag-extend siya sa trabaho ng 2 oras. Wala naman daw kaalam-alam si Mama sa planong iyon ni Papa. Akala niya ay normal na pagtatrabaho lang. Kasi madalas naman mag-extend si Papa kapag marami pa ang pending nitong trabaho. Pasado 7:00 ng gabi ay papauwi na si Papa. Siya na lang daw ang nahuling lumabas ng opisina. Muli niyang binagtas ang daan kung saan siya tinambangan noong Asbo. Sa bahaging iyon ay medyo malayo ang distansya ng mga kabahayan, kaya inaasahan niyang doon siya uli tatambangan. Bago lumabas ng opisina ay nag-check siya ng baril at ikinasa na rin. Inilagay niya iyon sa side pocket ng kanyang bag. Nasa kalagitnaan na siya ng binabaybay na kalye nang muling humarang sa unahan ang isang malaking asong itim. Sabi naman daw ni Papa, "Akala mo hindi ko alam na ikaw yan, Paulo? Kailan ka pa titigil kapag napatay na kita? Hindi ba malinaw sa'yo na hindi ka gusto ng asawa ko at kahit kailan hindi siya magkakaroon ng pagtingin sa'yo? Pero mukhang kasing tigas din ang bungo ng isang aso ang ulo mo kaya hindi mo iyon maintindihan?" Wala naman daw siyang narinig na sagot mula sa asong iyon, maliban sa pag-angil ng malakas na mukhang gigil na sagpangin siya. Inihanda na muli ni Papa ang kanyang mahabang payong. Mabilis na raw sumalakay sa kanya ang aspo. Sinaksak niya iyon muli sa mata, pero mukhang alam na noon na iyon uli ang kanyang gagawin dahil mabilis naman na umilag. Noong muling umatake sa kanya ang aso, ay nagmula sa masukal na damuhan sa may gilid, kaya hindi niya napaghandaan at tumilapon siya sa kanatumba. Nag-anyong tao na raw iyon, pero halos parang aso pa rin ang muka at mabalahibo ang katawan. Kinumbabawan siyang muli at kinagat sa mukha, pero iniharang niya uli ang payong. Doon na raw siya nagkaroon ng pagkakataon na madukot ang baril sa bag. Hindi iyon napansin ng aswang dahil nakafocus iyon sa pagkagat sa payong na pinipigilan naman ni Papa na maalis. Agad niyang ipinutok ang baril sa tagiliran noon, kaya napabitaw iyon sa pagkakakagat sa payong. Pagkalaglag sa kanya ay muli niyang pinagbabaril ng 2 beses sa ulo at sa mukha. Dahan-dahan daw iyong umatras habang umaangil na halatang nasasaktan. Sa gigil daw ni Papa ay agad na siyang tumayo at inubos ang bala ng baril sa pagbaril sa katawan noong asbo para masigurong mapupuruhan niya talaga at hindi na sila muling gagambalain pa. Noong nakarating ang asbo sa may talahiban sa gilid ng daan ay hindi na sumunod si Papa. Ipinasok niya na agad ang baril sa bag at dali-daling lumayo sa lugar dahil baka biglang dumagsa ang mga tao, lalo at maraming beses siya nagpaputok ng baril.
Imbis na umuwi, ay doon siya dumiretso sa bahay ng kaibigan niyang pulis. Ibinalik niya muna ang baril para kung sakaling may nakakita sa ginawa niya at halughugin ang mga gamit ay hindi siya mahuhulihan ng baril. Pagka-uwi sa bahay ay nag-aalala raw sina lolo noong makita ang dugo sa braso ni Papa. Dahil maliban doon sa kinagat na payong, nakagat din pala si Papa sa braso nito pero mababaw lang. Dinala nila si Papa sa pinakamalapit na klinik at pinalinisan ang sugat. Niresitahan din siya ng mga gamot at tinurukan ng para sa anti-rabies. Dahil ang sabi ni Papa, nakagat iyon ng isang malaking aso. Pero hindi niya sinabing aswang ang asong iyon. Sinabi lang daw ni Papa noong una na nakasalubong niya uli ang asbo. Pero wag mag-alala dahil hindi na sila noon guguluhin pa. Siguradong magtatandaan na raw iyon dahil napuruhan niya ng pagkakasaksak ng payong. Hindi niya raw muna inamin na nanghiram siya ng baril para sadyain na makaharap ang asbo. Makalipas ang ilang buwan ay natapos na ang bahay na nailon ni Papa kaya't lumipat na sila agad roon. Kahit naman hindi pa sila nakakalipat ay hindi na nila naranasan pang muli na gambalain o paramdaman ng mabangis na aso. Noong makalipat sila sa May Kawayan, Bulacan, ay naghanap na lang din sila ng ibang mapagtatrabahuan doon ni Mama. Makalipas ang 2 taon ay saka naman ako isinilang at hindi na nila kailanman naranasan pa ang panggagambala ng aso o ng kahit anong nilalang ng dilim. Sana lang daw ay napuruhan niya na talaga ang aswang na iyon para hindi na makapanggambala pa sa iba. Dito na po nagtatapos ang kwentong tungkol sa karanasan ng mga magulang ko sa isang asbo na naging obses kay Mama. Sana ay naibigan nyo at kapulutan ng aral na minsan hindi sapat ang puro pag-iwas at pagtakbo. Hindi lahat ng problema ay nasusolusyonan sa pamamagitan ng pag-iwas. Minsan kailangan din tumayo at manindigan para sa pangmatagalang kaligtasan ng ating pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig nitong aking kwento. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Ismael, taga Caloocan, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang crew sa isang convenience store. 25 years old na po ako at merong asawa pero wala pang anak. Naengganyo akong ibahagi ang nalaman ko tungkol sa mga aswang matapos kong mapakinggan ang mga magagandang kwento na ipinapadala ng mga taga-subaybay nyo na inyo namang ina-upload sa iyong channel. Bata pa lang ako ay marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa iba't ibang uri ng mga nilalang, gaya ng mga aswang, tikbalang, kapre, duwende, nuno sa punso, diwata, at kung ano-ano pang kababalaghan. Mga kwento iyon mula sa mga kamag-anak kong nakakatanda at ilan sa mga nakakalaro ko na kwento rin daw mula sa kanilang mga lolo at lola. Ibabahagi ko sa inyo ang ilang kwento na narinig ko kina Tiyo Pablo at Tia Gemma. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan nila Tiyo at Tia sa isang maliit na baryo sa Bacolod noong taong 1981. Mula sa Cebu kung saan naninirahan at nagtatrabaho si Tiyo Pablo ay nagtungo siya sa Bacolod kasama ang kasintahan niya dati na si Tia Gemma para hingin ang kamay nito sa mga magulang at mapakasalan sa lalong madaling panahon dahil sa nagdadalang tao na ito. 5 buwang buntis na si Tia nang magpasya silang magtungo sa Bacolod at magbakasyon na rin ng 2 linggo. Ulila na si Tiyo Pablo sa mga magulang kaya't siya lang ang nagtungo roon para hingin ang kamay ni Tia Gemma. Madali naman daw kausap ang mga magulang ni Tia
at pumayag sa madali ang kasal. May kaunting sermon lang din daw silang natanggap dahil sa kanilang pagiging mapusok at nagbuntis agad bago pa ang kasal. Pero mabilis din namang humupa ang galit dahil pananagutan naman ni Tio si Tia Gemma. Ang habilin pa ng mga magulang ni Tia Gemma na mag-iingat ito dahil buntis. Lapitin daw ng mga aswang at laman lupa ang mga nagdadalang tao. Naniniwala si Tia dahil doon siya lumaki sa lugar na iyon, kaya alam niya rin ang mga bagay-bagay na iyon. Pero si Tio Pablo ay hindi naniniwala dahil hindi pa siya nakakakita ng aswang o mga engkanto. Ibinahagi ng mama ni Tia Gemma na may bagong dayo daw sa kanilang lugar na pinaghihinalaang pamilya ng mga aswang. Meron ding napapabalitang namamata ang mga sigbin at manananggal, kaya't huwag nang lalabas ng bahay kapag madilim na. Iwasan din na maiwang nakabukas ang bintana para makaiwas sa disgrasya. Ang sabi ng ama ni Tia Gemma kay Tio Pablo na walang masama kung susundin ang mga habilin para sa kaligtasan ni Tia Gemma at sa ipinagbubuntis nito. Sumang-ayon na rin si Tio Pablo, pero sa loob-loob niya daw ay nakukonsensya siya sa mga pinaghihinalaan ng mga inosenteng tao nang wala namang pruweba. Ayaw niya ring maniwala sa mga manananggal at sigbin. Nanahimik na lang daw si Tio Pablo at nagkibit balikat dahil ayaw niyang masira ang paningin ng kanyang mga magiging biyanan sa kanya. Simple lang ang buhay ng mga magulang ni Tia Gemma. Tipikal na bahay na gawa sa kahoy na may 2 palapag at may 3 silid sa itaas. Ang isa sa mga silid na iyon ay sa magulang ni Tia Gemma. Ang pangalawa ay sa kapatid niyang bunso na si Gina na nag-aaral ng kolehiyo sa isang pampublikong paaralan. At ang pangatlo ay ang dati niyang silid na gagamitin nilang mag-asawa sa bakasyong iyon. Sapat lang ang laki para sa maliit na pamilyang may simpleng pamumuhay. May sala at kainan na magkarugtong at may partisyon sa kusina. Nasa labas ang palikuran. Kailangan pang lumabas sa likuran ng bahay para magbanyo. Nagdadala sila ng arenola sa tuwing gabi para hindi nalalabas sa alanganing oras. May alagang aso ang mga magulang ni Tia Gemma at nakakulong lang iyon sa gabi sa labas ng bahay. Iyon ay si Tagpi. Sa unang gabi ng pananatili nila sa bahay ng magiging biyanan, ay nakaramdam ng kaba si Tia Gemma. Madalas daw itong magising sa alanganing oras ng gabi, pawis at natatakot. Nananaginip na hinahabol siya ng mga nakakatakot na halimaw. Pagkatapos ay makakarinig ng kalabog sa bubong at malakas na yabag mula sa bakuran. Saka naman masusundan ng pagtahol ni Tagpi. Gigisingin daw ni Tia Gemma si Tio Pablo para sabihing may tao sa labas ng bahay. Pero sinasabi nitong baka ibon lang iyon o ligaw na hayop sa kamuling babalik sa pagtulog. Dahil sa ganoong sitwasyon ay laging kulang sa tulog si Tia Gemma. 3 gabi na ang lumilipas nang hindi siya nakakatulog ng maayos. Kaya't maga na ang mga mata at palaging pagod sa umaga. Wala rin siyang gana sa pagkain at palaging nakahiga. Isang umaga ay may kumatok sa bahay ni Tia Gemma. Wala ang mga magulang ni Tia sa mga oras na iyon dahil kasama si Tio Pablo para asikasuhin ang taniman ng mais. Ang kapatid niya naman ay pumasok sa paaralan, kaya't siya ang napilitang tumayo at bumaba ng bahay para pagbuksan ang tumatawag mula sa labas. Isa iyong dalagita na may dalang kaldero na may lamang ulam para sa tanghalian. Bagong lipat lang daw sila at nagpadala ng pagkain ang mga magulang nito bilang pagbati sa mga kapitbahay. Nagpakilala ang dalagita bilang si Cecilia. Ayaw sanang tanggapin ni Tia Gemma dahil sa sabi-sabing lahi ito ng mga aswang.
pero wala siyang lakas makipag-usap at tumanggi sa pagkaing bigay ng kapitbahay. Kinuha niya na lang iyon saka nagpasalamat sa dalagita. Nagpasabi siya kay Cecilia na ipahatid na lang ang kaldero sa kanila. Dahil wala siyang ganang kumain ay inilapag niya na lang ang kaldero sa may lamesa. Hindi na siya nag-abalang buksan pa ang kaldero dahil sa masama ang pakiramdam niya. Bumalik na siya sa silid at natulog muli. Hapon na nang bumangon si Tia Gemma. Pakiramdam niya raw ay nakabawi na siya ng lakas sa haba ng itinulog niya maghapon. Nakaramdam siya ng gutom, kaya bumaba siya at tinignan ang pagkaing dala ng kapitbahay. Paglapit sa lamesa ay binuksan niya ang kaldero. Nawala ang pagkatakam niya dahil sa mabahong amoy na humalo sa hangin mula sa ulam na iyon. Akala ni Tia ay panis na ang ulam, kaya't itinapon niya na sa balde ng puhon na nasa labas ng bahay. Saktong naroon pa si Tagpi sa bakuran. Nakakawag-kawag pa ang buntot na parang gustong lumapit sa kanya. 15 anyos pa lang daw si Tia ay alaga na nila si Tagpi, kaya matagal na ito sa kanilang pamilya. Nilapitan niya ito at hinimas-himas sa ulo, tsaka inalis muna sa pagkakatali dahil mukhang gusto nitong kumain. Sakto naman na may adobong atay at balon-balunan na iniluto ang inay niya. Kaya kumuha siya noon, saka nagsalin sa kainan ni Tagpi at nilagyan na rin ng kaunting kanin. Iniwan niyang kumakain ang aso sa tabi ng kulungan nito, pero hindi niya pa iyon itinaling muli. Ilang saglit ang lumipas ay narinig niyang parang umiiyak si Tagpi, kaya tinungo niya ang bakuran. Nakita niyang nakalupasay sa lupa ang alagang aso at nakatumba na rin ang balde ng puhon at naghihingalo na ang asong iyon. Nataranta si Tia Gemma at hindi alam kung saan hihingi ng tulong. Saktong dumarating ang mga magulang niya at si Tio Pablo. Nadatna ng mga ito ang nangyayari sa aso. Binuhat ng ama niya ang aso, saka dinala sa libreng veterinaryo sa bayan. Naiwan sa bahay sina Tia Gemma at ang kanyang ina. Maya-maya ay dumating naman si Gina at hinahanap si Tagpi. Ikinuwento ni Tia Gemma ang tungkol sa ulam na bigay ng kapitbahay na itinapon niya sa puhon para gawin sanang pagkain ng baboy. Napagalitan si Tia Gemma ng kanyang ina dahil bakit tumanggap siya ng pagkain mula sa pamilyang aswang. Sigurado raw na may inihalo ang pamilyang iyon sa pagkain, kaya nagkaganoon ang alaga nila. Inabot ng gabi bago nakauwi si Tio Pablo. Hindi nila kasama si Tagpi at napansin ni Tia Gemma ang benda sa braso ng ama. Ang sabi raw ni Tio Pablo na nagwala bigla sa klinika si Tagpi na parang nauulol at naglalaway at nakagat ang ama ni Tia Gemma. Wala raw nagawa ang veterinaryo kundi ang patulugin ang aso at kitlin ang buhay nito. Nanlulumo si Tia Gemma dahil pakiramdam niya siya na rin ang kumitil sa buhay ng alagang aso. Hindi niya naman akalaing kakainin iyon ng alaga dahil pinakain niya nga ito ng matinong pagkain bago siya pumasok ng bahay. Naisa ng suguri ng ama ni Tia Gemma ang kapitbahay, subalit inawat ito ng asawa. Ayaw nitong mabalikan kung sakaling totoo mang mga aswang ang bagong lipat nilang kapitbahay. Nakiusap ito na layuan ang pamilyang iyon hanggat maaari. Huwag ding tatanggap ng anumang bigay mula sa kanila, lalo na kung pagkain at inumin. Kung tatanggapin man daw o aksidenteng matanggap, ay itapon na lang agad kaysa kainin. Ang sabi ng ina ni Tia Gemma na kaya ng mga aswang maipasa o maisalin ang pag-aswang sa ibang tao gamit lang ang kanilang mga laway. Maaari daw na may laway na nakahalo ang ulam na ibinigay sa kanila na nakain din ni Tagpi, kaya iyon naging parang asong ulol. Posibleng nais ng bagong kapitbahay na hawaan sila ng pagkaaswang,
para mas madaling mabiktima si Tia Gemma na nagdadalang tao. Ayaw mang paniwalaan ni Tio Pablo na aswang ang kanilang kapitbahay, ay nagtataka naman siya sa mga nangyayari. Maayos pa si Tagpi bago sila umalis ng bahay at hindi nila iyon ginugutom para hindi masiraan ng bait. Palaging may pagkaing nakahanda para sa aso. Ipinagluluto pa nila ito ng ulam na manok o di kaya atay balon-balunan. Inilibing raw ni Tio Pablo si Tagpi sa tabing ilog. Mula sa araw na iyon ay iniwasan nilang makahalubilo ang kapitbahay nilang iyon kahit pa sila ang unang lumalapit para makipagkaibigan. Palaging nagdadahilan sina Tio Pablo na may gagawin para makaiwas. Minsan daw, isang umaga, ay nagwawali si Tia Gemma sa labas ng bahay ng mga tuyong dahon. Nang lumapit sa kanya, ang ina ni Cecilia na nagpakilalang si Aling Guada. Ayaw naman daw maging bastos ni Tia Gemma, kaya't hinayaan niya makipag-usap ito sa kanya. Nakatitig daw ito sa kanyang tiyan at nagtatanong kung ilang buwan na iyon. Nang sinagot niya namang 5 buwan ay sinabi nitong mukhang lalaki ang kanilang magiging panganay. Ngumiti lang si Tia Gemma, sakay pinagpatuloy ang pagwawalis. Nagsabi raw si Aling Guada na ingatan ang ipinagbubuntis at baka hindi umabot sa kabuwanan niya, saka ito tumalikod. Kinilabutan daw si Tia Gemma sa paraan ng pagkakasabi nito sa kanya. Kinahapunan ay sumama ang pakiramdam ni Tia Gemma at panay ang pagsusuka. Dahil sa wala ng doktor sa health center kapag ganoong oras, kaya tradisyonal na manggagamot sa lugar nila ang ipinatawag ng ina ni Tia Gemma. Matapos nitong suriin ang lagay ni Tia, ay sinabi ng manggagamot na nabalis ng alagad ng dilim si Tia. Tinawas nito si Tia at lumabas na isang gabunan ang nakabalis dito. Ang gabunan raw ay isang uri ng aswang na kayang magpasa ng pagkaaswang sa pamamagitan ng pagsasali ng laway nito. Kinilabutan ang mag-anak pagkarinig sa sinabi ng manggagamot. Naalala nila ang ulam na nakain ni Tagpi na bigay ng bagong lipat na kapitbahay. Ikinuwento naman ni Tia Gemma na saglit niyang nakausap si Aling Guada at ibinahagi ang kanilang napag-usapan na sinabi nitong ingatan ang pinagbubuntis at baka hindi na umabot sa kabuwanan. Pinagalitan ni Tio Pablo si Tia Gemma dahil ikakapahamak nito ang sobrang kabaitan. Binilinan ni Tio na iwasan ang pamilyang iyon sa susunod at huwag matigas ang ulo. Sabi pa nga ni Tio, siya raw itong hindi naniniwala sa mga aswang at usog na iyan, pero mas matigas pa ang ulo ni Tia Gemma dahil hindi sumusunod sa habili ng mga magulang. Nangako naman si Tia na susunod na ito sa asawa't mga magulang. Gumaling naman agad si Tia Gemma makalipas ang ilang araw matapos itong gamutin ng albularyo. Binigyan din siya nito ng kwintas na gawa sa kahoy at hugis at sulok. Pantaboy daw iyon sa mga masasamang nilalang. Ang buong akala ni Tio Pablo ay iyon na ang huling pangyayari na mararanasan nila habang naroon sa Bacolod at nagbabakasyon. Pero hindi pa pala, dahil hindi pa rin tumigil ang ingay na naririnig nila sa gabi mula sa labas ng bahay. Kadalasan ay mabibigat na yabag na tumatakbo ng matulin. Tunog na parang may 4 na paa iyon, kaya't iniisip ni Tio Pablo na baka aso ng kapitbahay. O di kaya nakawalang baboy. May mga pagkakataong gising magdamag si Tia Gemma at sa araw lang nakakatulog dahil hindi siya mapakali sa mga ingay sa paligid kapag madaling araw na. Nang minsang hindi na kinaya ni Tia ang puyat at mahimbing siyang nakatulog, si Tio Pablo naman ang naalimpungatan dahil sa init na nararamdaman. Inagaw ng ingay sa labas ang atensyon niya. Bumangon siya saka lumapit sa bintana para sumilip
at sawayin sana ang gumagawa ng ingay na parang nagtatakbuhan. Ang bintana ng bahay ay gawa rin sa kahoy na kailangan hilahin pagilid para bumukas. Dahil inihabili ng magulang ni Tia Gemma na huwag magbubukas ng bintana sa gabi, kaya bahagyang buka lang ang ginawa ni Tio Pablo, sapat para makasilip ang isang mata niya. Bahagyang maliwanag sa labas, gawa ng liwanag ng buwan, at liwanag rin mula sa bumbilya na nasa harapan ng bahay. May kuryente na rin daw noon sa lugar na iyon, pero madalas pang mag-brown out dahil sa power shortage. Naaninag niya ang tila isang aso at sobrang laki nito, na halos kasing laki na nga ng tao. Itim na itim ang kulay ng balat at may madalang na balahibong itim. Napansin niyang parang pabaliktad ang lakad nito at ang ulo ay parang nasa bandang puwetan. Nakasalisi ang mga paa paharap ang posisyon. Hindi maipaliwanag ni Tio Pablo ang itsura ng mukha ng hayop, pero nakadama siya ng takot dahil sa kakatwa ang kilos nito. Mas lalo siyang natakot nang lumingon ang hayop sa gawi ng bintana kung saan siya nakasilip. Kaya isinara agad iyon ni Tio. Ikinabit niya ang kawit ng bintana saka bumalik sa higaan. Naalimpungatan si Tia Gemma at nagtanong kung bakit gising pa siya. Hindi na lang daw niya sinabi rito ang nakita para hindi na mag-alala si Tia. Ayaw niyang dumagdag pa sa takot nito kapag nalamang pati siya ay nakaramdam din ng bahagyang takot. Kinabukasan ay itinanong ni Tio Pablo sa ina ni Tia Gemma kung ano iyong nakita niya noong nagdaang gabi. Napakrus naman ito at sinabing isang sigbin daw iyon. Ang mga sigbin daw ay alaga ng mga aswang, nauna ang ulo at nasa pagitan ng mga hita at pabaliktad din ito kung maglakad. Mababaho raw ang mga sigbin at madalas magngat-ngat ng uling. Kapag ito ay nagutom at natigil ang pagkain ng uling, ay maaari nitong biktimahin ang mga may sakit, mga bata, o kaya mga buntis. Maaari ring utusan ng aswang ang alagang sigbin na biktimahin ang kinakaayawan nitong tao. Hindi rin daw maiiwasan na lapitan ng mga aswang at ng alaga nito ang bahay nila dahil may buntis nga silang kasama. Itinanong ni Tio Pablo kung papaano mapapalayo ang mga aswang na iyon sa kanyang mag-ina. Ang sabi ng magiging biyanan ay maglagay ng palaspas sa mga pintuan. Maaari rin ang walis tingting at isabit ng pabaliktad, pantaboy ng mga ganong uri ng nilalang. Magpapahanap din daw ito sa asawa ng buntot pagi para masigurong may panlaban kapag nagkagipitan at may nakaharap na aswang. Magsasabit din daw ito ng bawang sa mga bintana para makasiguro na hindi sila papasukin sa bahay. Kahit papaano ay nakagaan sa pakiramdam ni Tio na may alam ang magiging biyanan sa mga aswang at kung papaano sila itataboy papalayo sa kanyang pamilya. Kinagabihan ay nakarinig uli sila ng kalabog mula sa bubong. Masyado raw malakas iyon, kaya't imposibleng sa hayop lang. Mabigat ang bumagsak sa bubong nila. Akmang lalabas si Tio Pablo nang may sumigaw ng manananggal mula sa labas. Nakarinig siya ng takbuhan at sigaw ng ilang mga tao. Agad na bumangon si Tio at ibinilin kay Tia Gemma na huwag itong lalabas ng bahay. Lumabas ng bahay si Tio, kasunod naman ang ama ni Tia Gemma. Nakita nila ang isang grupo ng mga kalalakihan na may dalang sulo at itak. Ang sabi ng mga ito ay nagboluntaryo silang mag-ikot dahil sa lumalaganap na may balitang may mga aswang sa lugar nila. Nakita raw nila ang manananggal sa bubong ng bahay nila Tia Gemma.
Malaki raw iyon na may mga pakpak na parang sa paniki at kalahati lang ang katawan. Sinibat iyon ng isa sa kasama nila, kaya't bumagsak sa bubong, pero agad nakabawi at saka lumipad papalayo. Hinabol pa raw iyon ng ilang kasamahan nila. Doon na nahintakutan si Tia Gemma at nagsabing gusto na niyang umuwi. Inengganyo rin ang mga magulang niya na sumama sa kanila sa Cebu at doon na manirahan pansamantala. Huwag na raw mag-abalang bumili ng kung ano-anong pansabit sa bintana at pintuan. Ang gusto niya ay umalis na agad sa lugar na iyon. Hindi naman daw ganoon dati ang lugar nila. Namuhay silang mapayapa noon at nakakapaglaro pa sa labas ng bahay kahit madilim na. Hindi akalain ni Tia Gemma na magiging ganoon ang lugar nila kung saan siya lumaki. Hindi na naabutan pa ang nakitang manananggal. Hindi rin masita ng mga kabarangay sina Aling Guada na hinihinalang mga aswang. Pero ang mga kalugar nila ay paminsan-minsan nagpaparinig sa mga ito na aswang at mga halimaw. Hinayaan na nila Tiyo at Tia ang mga taga roon sa paghahanap sa mga aswang. Kinabukasan ay madali ang lumuwas ang mag-anak patungong Cebu. Isinama na rin si Gina na nakabakasyon sa eskwelahan. Gusto na rin itong magpa-transfer sa Cebu at doon na magpatuloy ng kolehiyo. Hanggang sa ngayon ay sa Cebu na permanenteng nakatira sina Tio Pablo at Tia Gemma kasama ng mga biyanan ni Tio. Ibinenta nila ang lupain sa Bacolod at piniling manirahan sa Cebu kung saan naroon ang trabaho nila Tia Gemma. Ang kapatid naman ni Tia Gemma na si Tia Gina ay nakapag-asawa ng Hapon at sa Japan na nanirahan. Wala na silang balita sa mga aswang doon sa kanilang lugar sa Bacolod. May mangilan-ngilan din namang mga kwento ng aswang at sigbin sa Cebu. Pero saka ko na ibabahagi iyon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay naibigan nyo. Lubos na gumagalang, Ismael ng Caloocan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.